Sir, kukwento ko po kung sino po ba ako dati at sino po ba rin ako ngayon. Sa lahat ng mga nandito na hindi nakakilala, parang benepisyo po ito para sa inyo. Sa lahat ng mga nakakilala, alam nyo na yon. So, ibibida ko pa rin at ikukwento ko. Yan. Bago po ako, sino mga empleyado rito? Yan, nag-empleyado. So, ako po, nag-empleyado rin. Bago pa po ako magtrabaho sa SM, marami po akong pinagdaanan. Trabaho ko sa restaurant, nag-security guard din ako. May mga security guard ba dito? Ayan. So, nag-security guard po ako hanggang sa nagtrabaho na po ako sa SM. Grabe po yung kwento dyan sa SM na yan, no? Yan, kontrata ko dyan 6 months, tapos po 4 months. Nahuli ako natulog sa stock room. Very good. Tanggal agad. So anyway, habang nag-aaral po ako niyan, nagtatrabaho ako. Kaya ako po kasi yung taong working student. Sino mga working student dito? Ako lang. Okay, meron din, si Pali. Working student po ako. Ngayon, habang nagtatrabaho, habang nag-aaral, hanggang sa natanggap din po ako sa income. So isa na po sa pinakamaganda kong pinasukan trabaho. Kasi naging machine operator po ako dyan. Ilang taon din po. No? So, maganda na po ba ang pagtrabaho sa Unilab? Maganda na para sa akin nung time na yun. Kasi libre na pagkain, libre pa vitamins, lahat. Ako po yung gumagawa ng yung Sepalaksan. Yung mga iniinom nyo, no? Dumaan na sa kamay ko yan. Kaya buhay pa kayo hanggang ngayon. So anyway, pinagpala din po tayo. Dahil ako yung nagtrabaho nga sa Unilab, nagtrabaho din po ako sa Riyadh Pharma. Sino OFW dito? Yan. Kinukwento ko to sa inyo kasi ako po kasi yung tao na hindi ko talaga makontento. Meron ba tao dito na hindi makontento? Taas nga ang kamay? Okay, halos lahat. Para doon sa mga kontento na, congratulations po. Kasi ako po talaga, sabi ko nga sa inyo, nagtrabaho ko sa SM, 4 months lang ako. Kasi hindi po ako nag-i-enjoy dun eh. Kasi nga nakikita ko, yung parang alam mo yung binabayaran lang yung oras. Tama? So dito nga, balikan ko to, nag-OFW po ako. Sa tingin ko, maganda na. Kasi lagi po kasabihan sa atin, pag OFW ka, medyo may bagay ka na. Kumbaga sikat ka na. Tama? So hindi rin ako naging kontento doon sa pagiging machine operator dito sa Riyadh Pharma. Ang sabi ko nga nung time na to, noon, sabi ko hindi ko linya. Hindi ko linya kasi nag-aaral po ako as marine transportation. Sino mga seaman dito? Yan. Nag-seaman po ako. Ang sabi ko noon, ito na ang gusto ko. Kasi bakit? Sa seaman po, wala kang ganong gastos, wala kang binabayarang tirahan, hindi ka bibili pagkain, lahat libre na. Kung baka alote na lang, diretso na sa pamilya. Pero, dumating din po yung time, malungkot po ako. Kasi nga, number 1, malayo ako sa pamilya. At bukod pa doon, napakahirap po ang maging seaman. Maganda lang sa picture, pero sa back, mahirap po. Kaya nga, lagi ko kong sinasabi, sa lahat ng mga gustong magsiman, kung kikita ka lang din naman dito ng 50 mil, huwag ka na mag-abroad. Huwag ka na magsiman. Mararanasan mo pa yung naranasan namin. Napakahirap. Ang ganda lang pakinggan. Ang ganda lang pakinggan na OFW siman ka. Pero napakahirap na malayo ka sa pamilya. No? So, dahil overseas employment na ako, siyempre ang mind ko nung time na yon, gusto ko magnegosyo. Gusto ko magnegosyo kasi alam ko sa pagiging negosyante, doon may pera. Tama po ba? Sino mga negosyante rito? Yan. So ako po, ang sabi ko, magnegosyo kami. Dahil ang asawa ko po, mahilig din talaga magnegosyo. Mukha ko kasi pera din yung asawa ko. Oo, magaling po gumawa ng pera kahit hindi pa kami mag-asawa. Yung 1,000 ko pinapatabi nun, bumabalik sa akin 1,300.
Minsan, 2,000. Thank you. Palakpakan po natin itong napakaganda kong anak, oh. Oh, yan. Panganay ko po yan. So, ibig sabihin, magaling siyang gumawa ng pera. Puhunan lang. Kaya ang ginawa ko naman, ako yung tagagawa ng puhunan. So, nagnegosyo po kami. Ito po, Flying B. Sino mga negosyante ulit? Pag negosyante ka, lalo't may-ari ka ng gasolinahan, ang tingin na sa'yo, maganda o maganda? Maganda. Maganda po talaga. Hindi ko po dinidinayan. Hindi ko po tinatago. Kumikita rin po kami ng milyon. Kaya lang, milyon din po ang gastusan. Milyon din po ang panahon ang bubuhos mo. At milyon din pag kinumpute-compute mo ang COVID sa'yo. Tama, mali? Tama. Milyon-milyon din. Akalain mo, sima na ako ha. Pag uwi ko, na-duty pa rin ako. Nagkakarga pa rin ako ng mga gasolina doon sa mga sasakyan. Para kinumpit-kumpit ko nga, pagod na nito. Pero dumating po yung time talaga. Dumating yung time na talagang dumaan din kami sa sitwasyon na talagang lubog din kami. Dumating na yung stress, pagod. Kasi nga sa pagiging negosyante, lahat sa'yo na. Tao mo, di ba? Renta mo, permit mo, lahat-lahat na. At ito pang problema. Pag ikaw ay nagninegosyo at walang nagtuturo sa'yo, asahan mo. Dadaan ka sa talagang sa subok. Pagsubok, ang dating na lang nito kung kaya mo pang bumangon. Kung natapa ka, ang tanong, kaya mo pa bang bumangon? Kaya nung time na yon, nag-drug muna kami. Ang dumating sa amin, ang isang drug. Alam mo yung produkto na droga, drogang legal, ang unang nagdroga muna sa amin at nag-user, yung anak kong bunso. Bakit? Kasi po yung anak ko, premature po yan. 6 months lang, pinanganak yan. Kung baka blessing nga o kung isipin mo. Hindi siya nakakalakad. 2 years. After po nag-take nito at nag-user siya ng produkto ng iPern, 1 week lang, nakalakad na po siya. So, grabe po, no? So, since 2017, nakilala namin si iPern as user lang kami. User, nang unang nag-user sa amin yung anak namin. Hanggang sa dumating yung pinaka-drug lord. Drug lord. Dumating sa Puerto Galera. Nakilala namin. Ay mukha nga po kami ng pera eh. Gusto namin yumaman. Hirap na kami sa gasolinahan namin. Pagod na kami. Ang asawa ko hindi ko na makilala that time. Bawat dating ko, ano na nangyari sa'yo? Kulang pa ba yung padala ko? Yung pala, stress na po siya. Kita nyo naman mga tsura namin, oh. Oh. Dumating po yung drug lord na yan. Ngayon, syempre, mukha kaming pera. 2018, dumating siya. Kaya, nung 2019, nag-dealer na po kami. Pusher na po kami. Nag-pusher na kami. Pag dating sa user, dumating yung drug lord, kaya nag-pusher na kami. Pinost namin sa aming lugar. Kahit saan, ito na po ang naging resulta namin. Nag-drug dealer talaga kami totoo. Kayo, yan, thank you sa mga pulapak, sa 3, sa 5, sa 50, sa 100. Maraming salamat. Ngayon, may tanong po ako sa inyo. Sino